Sumunod na araw, opisyal na nagsimula ang kompetisyon sa upper class. Lahat ng young masters sa sumali sa kompetisyon, nagtipon-tipon sa loob at labas ng mansyon ng pamilya Alanes. Kumpara sa dumalo kahapon, hindi lang nadoble ang bilang ngayon, kundi naging triple pa. Ang dami palang sumali. Saad ni Sean, pinsang buo ni Kina. Iba talagang ganda rin insan. Pinagsasabi mo, baka ka mo. Mataray na sabi ni Harley. Kapatid na Sean, mahal yan ang pinagkakakitaan niya nung naghihirap pa sila. Watch your tongue, honey. Baka marinig ka ni Dad. Paalala ni Mylene, ina ng mga ito. Tumingin pa to sa kanilang likuran para makasiguro na walang nakikinig sa kanila. Anong nasa isip ni na Ferdinand at ginawang papremyo ang kanilang anak? Parang ginawa nilang paraffol si Kina. Natatawang sambit ni Nolan, asawa ni Mylene, kapatid ni Joey at Ferdinand. Kasalukuyang nasa balkonahe sa ikalawang palapag ang apat, tanaw nila gaano karami ang dumalong manliligaw ni Kina. Sa kabilang balkonahe na may nandun ang asawa at anak ni Joey na naiiling na lamang sa pinagsasabi ng pamilya ni Nolan. Sa tingin mo, sino mananalo sa kanila? Tanong ni Marvin, kaysa isang anak na lalaki ni Joey. Parang kinikilatis pa nitong bawat young masters sa kanilang ibaba. I don't have an idea. Although ngayon ko lang ulit nakita ang pinsan mo, I think mas pipiliin niyang desente kaysa magkapera. Pero nakadepende pa rin yun sa puntos, which is I don't kinda like. Sumisinghap ito. Mabuti na lang na uunang magbigay ng puntos si Kina kaysa sa atin. Kung sino sa tingin ko yung nagustuhan niya, yun ang bibigyan ko ng mataas na puntos. Kunot ang noon ni Marvin bago marahang tumango-tango bilang pagsang-ayon. Nandito ngayon lahat ng miyembro ng pamilya Alanes para maging hatol sa pagpili ng mapapangasawa ni Kina. Kasama sa criteria ang pagbibigay nila ng puntos at ang pinakaunang criteria ang puntos na ibibigay ni Kina. Look who's over there. Tinuro ni siya na nakapormang young master na mukhang kakarating lamang. That's Joaquin Trevor. Agad kuminang ang mata ni Harley na makita si Joaquin. OMG! Hindi ba't siyang anak ng pinakamayamang business titan? Pinangsapo pa nitong nakakayom nitong kamay sa baba sa kinikilig na paraan. Oh, mukha yatang may pumalit kayang Master Ryle. Saad ni Mylene. No, Mom. 3 beses nang mas mayaman ang pamilya nila kaysa sa pamilya Lucero. Siya na marahil ang pinakamayamang manliligaw ni Kina sa lahat ng young masters. May paghangang sambit na Sean. Ay kung hindi ako sa kinalaligan ni Kina, siya nang pipiliin ko. Sambit ni Mylene na sinundan ng mahinang pagtawa. Sa ibaba, agaw atensyon ng pagdating ni Joaquin nakakarating lamang kaninang madaling araw galing sa Italy. Kahit wala masyadong tulog, napakagwapo at napakalakas pa rin ang dating nito, lalo pat mahilig din to sa pasyon at kasuotan. Hindi lang itong young master na nagmula sa abroad para lang dumalo sa kompetisyon. Ang ilan sa kanila kanina lang din dumating at tulad ni Joaquin mga wala ring masyadong tulog. Mukha atang mahihirapan tayong manalo dito Sambit na isang young master kasama sa isang pangkat ng mga estudyante na nagsipaglipat sa La Fernandia upang mangulit kay Kina. Pare-pareha silang titig na titig lamang sa paglalakad ni Joaquin patungong beranda para maglista ng pangalan at pumirma. What is so great about him? Marami namang mas gwapo sa kanya. Tsaka hindi bumabase sa yaman si Miss Alanes, kaya wala ring silbi kung anak siya ng pinakamayaman sa business titans. Nakasimangot sa ni Adonis habang pinagmamasdan si Joaquin mula ulo hanggang paa. Muling umingay ang paligid ng isang lalaking nakasuot lamang ng ordinaryong pares ng abuhing t-shirt at pantalon ang dumating. Ito'y walang iba kundi si Zeus. Who is he? Kasali ba siya sa kompetisyon? Maang na tanong ni Adonis. Una agad pumasok sa isip ito na nagmula si Zeus sa lower class. Yup, nandito siya kagabi at sinabing sasali din daw siya. Nakataas ang kilay na tugon ng isa sa mga kasamahan nito. What is he? A clown or something? Manhid ba siya para di maramdaman ng makakapangyarihang young masters ng makakalaban niya? Natatawang namewang na lang si Adonis dahil sa pagkadismaya. Di nito akalaing merong maglalakas loob mula sa lower class na sumali sa kompetisyon. Gayun din naman na nasa isip ng ibang naroon. Siya ba ang pinag-uusapan nila? Tanong ni Harley. Nagtataka rin to sa presensya ni Zeus. Like seriously, sasali bang lalaking yan? What an audacity. Natatawang Anishan. Tingin niya ba magka-level niya ang kasali sa kompetisyon? Don't mind him. May binababagot lang siya sa buhay niya, kaya niya naisipan na magbawis ng buhay sa pagsali. Napakamot na lang din sa ulo niya si Mylene. Makalipas ng ilang saglit, agad naglaho ang kanilang tawanan dahil pare-parehas na naglag ang kanilang panga nang malugod sa lubungin ni Javier at Zoe si Zeus.
Ang mas kinatataka nila, sinama pa siya nito papasok ng mansyon na anime yung membro ng kanilang pamilya. Ano nangyayari? You said kasali siya sa kompetisyon. How come kakilala niya si Lord Javier at Mr. Joey? Tila naninigigil na usisa ni Adonis. Iniisip baka tauhan lang ni na Javier si Zeus kahit na maging yo'y nakapagtataka. Kung tauhan lang siya ng pamilya Alanes, ano tong napakalugod na pagtanggap sa kanya ni na Javier? Yes, ganon din naman ang nangyari kagabi. Inanyayahan din ni Lord Javier ang lalaking yan papasok ng mansyon. They said, mahusay raw siya sa martial arts, kaya siguro malapit siya kay Lord Javier. Napataas parehas ang kilay ni Adonis. Mahusay ang lalaking yan sa martial arts? Naalala niya bigla ang binanggit sa kanya ni Ryle na minsan niya tong dalawin sa ospital. Wala man tong binanggit na pangalan ay mababatid sa boses nito kung gaano to katakot sa sinasabing mahusay sa martial arts. Bukod pa roon, sinabi nitong inakala nila walang estadong tinutukoy nilang nakatalo sa kanya. Napatanaw si Adonis sa loob ng mansyon. Hindi kaya ang lalaking to ang tinutukoy ni Ryle? Sa pasilyo na ikalawang palapag, kakalabas lang ni Zeus sa opisina ni Javier nang saktong makasalubong niya, si Kina. Agad na matamis niyang nitian ito. Sinuklan lang siya nito ng tipid at pilit pa atang ngiti. Kamusta ang pag-aaral? Tanong niya. Sinusubukang pagaanin ang namumuong atmosfera sa pagitan nila. Mabuti naman. Pasensya na kung di ako nakapag-reply sa mga messages mo. Kailangan ko lang talagang ituon ang atensyon ko sa pag-aaral ngayon. Malumanay na sambit nito. Batid ni Zeus na nagdadahilan lamang si Kina. Gayunman pakunwaring pinaniwalaan niya na lamang ito. Hindi mo kailangan magpaliwanag, nauunawaan ko. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito pero mabilis na iniwas nito iyon. Baka makita tayo ni na grandma. Nasa kalapit na kwarto lamang sila. Marahang nagpakawala na mababaw na buntong hininga si Zeus habang tinititigan ang napakaamong mukha ni Kina. Naalala niyang sinabi ni Natalia na isang divine maiden si Kina at natutuwa siyang parang isang sagradong babae ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Di man niya alam kung anong katungkuran ng isang divine maiden pero mapupuna sa likod na maamo nitong mukha ang kagustuhan na iwasan siya ngayon. Bakit naman kasi pagseselosa nito si Natalia? Imbes madismaya, pakiramdam niya napaka-cute ng ganon. Kung totoo man ngang nagsiselo si Kina kay Natalia, nalalagay lang na totoong mahal siya nito. Gusto kong pahirapan mo akong manalo para kahit papano may thrill ang kompetisyong to, natatawa niyang biro. Saglit lang nag-angat ng tingin sa kanya si Kina na tipid pa rin nakangiti. Ramdam niyang parang dito komportable. Pasensya na sa tingin ko, mas maganda kung wag ka muna masyadong lalapit sa akin. Ayoko lang na mahalata nila tayo. Let's wait until the competition is done, okay? Bahagyang tumangulang si Zeus. Sige, naiintindihan ko. Dahil pareha silang pababa, hinayaan niya muna tong maunang maglakad para magkaroon sila ng distansya. Di man siya nakakaapak sa hagdanan, natanaw niya na ang dalawang babaeng naghihintay sa may sala. Sina Alona at Jacqueline yon. Nalapit din sana siya sa kanila pero narinig niyang may tumawag sa kanya. Si Natalia yon. Napaka-elegante pa rin tingnan kahit nakasuot lang na simpleng blouse na pinaresa ng maong na pantalon. Lumapit to sa kanya. Kailan ka pa lang dito? Tanong niya rito. I was here bago kayo magsidatingan. Kinamusta ko lang ang kalagayan ni Kina at syempre, inalam ko rin ang rason ng pag-iwas niya sa'yo. Napataas ang kanyang mga kilay. Talagang inalam nito ang tungkol doon? Tinanong mo siya? Anong sabi niya? Not exactly at wala rin siyang sinabi sa akin. Tumanaw si Natalia sa tatlong babae sa sala. Hindi niya syempre sasagutin yon. Rather, binasa ko ang mga mata niya. Nakita ko ang pag-aalala doon sa tuwing babanggitin kita sa kanya. Hindi tulad ng dati, ngayon parang ayaw niyang pag-usapan ka namin. Iniiwasan niya maging paksakan ng aming kwentuhan. Nagulumihanan si Zeus. Sinasabi mo ba na parang nag-aalala si Kina kaya niya ako iniiwasan? At nag-aalala saan? Na mahuli kami? Di agad sumagot si Natalia na animoy nag-isip pa. Lord Javier was anxious after receiving a letter the other day from Jason Sheng. I'm thinking the same way sa sitwasyon ni Kina. Di siya mag-aalala sa napakaliit lang na bagay gaya na iniisip mo. Matapos mapagtantong may punto si Natalia, parang nagliwanag ang ekspresyon ng mukha ni Zeus, lalo na sa gusto nitong sabihin sa kanya. Seryoso siyang napatingin sa mukha nito. Sa tingin mo ba nakatanggap din siya ng sulat mula kay Jason? Di nga malabong bagay na yon.
Kung nakatanggap nga ng sulat si Kina mula kay Jason, anumang mensahe sa sulat na yon, marahil ang dahilan kung bakit gusto siyang iwasan ito. Pinahinga ni Zeus ang kanyang mga siko sa railing at pinagmasdan ang tila limitadong pakikipag-usap ni Kina kina Jacqueline. Ano mang laman na sulat na yon kung meron man nga, parang dinidiktahan nun ng kilos ngayon ni Kina. Marahil may sinabi sa Jason sa sulat na kinababahala ni Kina at ang tanging solusyon lang iwasan siya nito. Naikuyom niya ang kanyang kamao habang inaalala ang mukha ni Jason. Pinapangako niyang pagsisisihan ito oras na may gawin man tong masama kay Kina. Kahit saan kailaliman pa ng mundo nagtatago ang kanilang organisasyon huhukay ngayon. Mr. Lawrence, Miss McCollin, tawag ni Joey sa kanila. Pagkalapit, bahagya itong yumuko. Gusto niyo bang sumabay na lang sa amin? Aalis tayo in 20 minutes. I will use my car. Tipid na tugon ni Natalia. Ikaw, Mr. Lawrence? Baling na Joey sa kanya. Ilang saglit pa bago nakatugon si Zeus na tumanaw pa sa direksyon ni Kina. Kung sana lang pwede niya itong isama sa biyahe. Sasabay na lang ako sa iba. Di magandang ideyang bumukod ako sa kanila kung lahat sila magbubos. Baka mahalata lang silang lalo. I guess you're right. Sasabihan ko si Dad. Nakangiting pagsang-ayon pa ni Joey. Di na inabala pa ni Zeus si Kina. Napagdesisyonan niyang dumiretso sa isa sa mga bus na sasakyan nila papuntang Tarlac. Doon gaganapin ang unang paligsahan at yun ay walang iba, kundi ang pinakahuli sa kategorya, ang martial arts. Ngayong araw nakareserbang lugar na yon para sa gaganaping martial arts competition ng mga young masters. Di pa man sila nakakarating na una na sa kanila ang mga gustong manood ng laban. Karamihan ng kamag-anak ay ilan sa mga young masters. Agad ginala ni Zeus ang kanyang paningin. Sa kabuuan ng stadium, nahinto ang kanyang tingin sa mag-inang nakaupo sa may pinakakaibang hilera ng upuan. Saglit naniga siya sa kanyang kinatatayuan na makita ang nakangiting mukha ni Atasha. Sa lahat ng inaasahan niyang maaaring kakilala niyang dadalo upang manood, si Atasha talagang una niyang makikita. Pero anong ginagawa nila dito? Tsaka pwede ba silang manood kung wala naman silang kamag-anak na kalahok sa kompetisyon? Napataas ng dalawang kilay niya na maupo sa tabi ni Katarina, ang lalaking kasama nito, nung namili ito si Traleos Apparel Boutique Store. Yun ay walang iba kundi si Edmond Abad, nangungunang pinakamayamang negosyante sa Makati. Agad niyang naunawaan baka kasali sa kompetisyon ng anak nito. Ano nangyari kay Roger? Hiniwalayan na ba talaga to ni Katarina? Masaya bang makita ulit ang ex mo? Nalingon ni Zeus si Alona na hindi niya namalayang nasa tabi niya na. Anong ginagawa mo dito? Manonood, malamang. Ang ibig ko sabihin, hindi ba dapat kasama mo si Kina? Hindi ba dapat siya iniiwan lalo ngayong maraming young masters na nakapaligid sa kanya? Di yun ang inaalala ni Zeus. Ang banta ng sekretong organisasyon ang kinatatakutin niyang magdulot ng kapahamakan kay Kina. Di man siya sigurado ay may posibilidad na meron silang tauhan ngayong nakikihalubilo sa mga young masters. Jeez, you're being paranoid. Lumingon si Alona sa likuran nila at nandun lang sila ni Kina, di kalayuan sa kanila kasama sina Jacqueline, Natalia at ang pamilya Alanis. Look over there! Pinaparigiran sila na sandamakmak na security personnels. Sa tingin mo kaya magtatangkang young master na lumapit sa pamilya Alanis ngayon? Nakampante si Zeus na makita si Natalia sa may tabi ni Kina. Kahit papano napanatag ang kanyang kalooban. Yon marahil ang tunay na dahilan ni Natalia kaya't gusto nitong sumama upang bantayan ng Divine Maiden? Sa tingin mo ay kaya may magtatangkang young master lumapit sa pamilya Alanis ngayon? Sinamaan niya ng tingin si Alona. Kailan pa humabang ilong at dila mo? Pagiging chismosa na ba ang natutunan mo sa pag-aaral? Come on, after 2.5 years, wala ka na bang nararamdaman para sa kanya? Saglit na tahimik si Zeus, tumingin sa direksyon ni Atasha. Siyempre, hindi ganon kadaling kalimutan. Ang nararamdaman niya para kay Atasha, na walang lahat ng pagkumuhi niya rito nung humingi ito ng kapatawaran sa kanya. Pero ngayon, normal pa lang ang pagtingin niya rito sa level na magkakaibigan. Seryosong tinignan niya si Alona at mabilis pero mahinang pinitik niya ang ilong nito. Hindi magandang naghahalongkat ka ng nakaraan ng iba. Talagang inalam mo pa ang tungkol sa aming dalawa. I was just bored at that time. Nakabusangot na hinimas ni Alona ang ilong nito. Naisip kong alamin kung maganda ba ang damit dati nitong kasintahan.
Di kita binayaran para sa bagay na yon. Ngayong bumalik ka ron at bantayin mo ng maigi si Kina, utos niya. Fine. Ines na tumalikod si Alona at padabog na naglakad. Matalo ka sana? Pahabol na wika pa nito. Nailing-iling na lang si Zeus. Tumanaw siya sa mga nagtitipon-tipon ng ngayong Young Masters sa may gitna, kung saan inaasista sila ni Joey para magkaroon ng maayos na linya. Makalipas ng ilang minutong instruksyon, sa tulong ng ibang taga-asista, binigyan ni na Joey ang lahat ng kalahok ng papel. Ang bawat isa ipapare sa sino mang nakakuha ng parehong numero nila mula sa isa. Nakuha ni Zeus ang 121 at nagtungo sa pwestong kasunod na ika-120 sa hilera. Ha? Ikaw? Napalingon siya sa kanyang likod nang marinig ang isang mapanuyang boses. Ang lalaking kanyang kapares walang iba kung hindi si Adonis. Binigyan niya lang ito ng blankong tingin saka muling binalik sa unahan ng kanyang tingin. Kapag binubuenas nga naman, natatawang sambit ni Adonis. Tumabi ito sa kanya. Kampante si Adonis na kaya niyang talunin si Zeus. Inisip niyang marahil hindi naman ang lalaking tong tumalo kay Ryle, kagaya ng kanyang inaakala. Napagtanto niyang napaka-imposible na maging mahusay sa martial art ang isang nagmula sa lower class na pamilya. I wonder who beat my cousin's ass. I don't think it was you though. I mean, si Ryle na ang pinakatalentado sa lahat ng Young Masters na kalahok. Ang husay niya sa boxing ay nasa ibang level na. Hindi ako naniniwalang mapapatumba lang siya ng isang ordinaryong kagaya mo. Saglit na pinagmasdan ni Zeus ang aroganteng mukha ni Adonis. Nasorpresya siya sa nalamang pinsan ng lalaking to ni Ryle. Kung sa bagay, mahahalata naman yan sa inaasta nito. Paano kung sabihin kong ako nga ang tumalo sa kanya? Hindi ka pa rin ba maniniwala? Umismid lamang si Adonis. Yumuko ito upang maupo. Pinagmasdan ang unang pangkat na maglalaban-laban. Dahil sa dami nila, hinati sa 7 pangkat ang magtutunggali at sila ang pangatlong pangkat. Make sure na alugin mo ang utak ng lalaking yan, Adonis, nang matauhan sa kalokohan niya. Natatawang suhestyon isang Young Master. Tama, baka naman kulang lang sa gulpe yung isang yan. You have to eliminate that clown. Sabat pa ng isa. Dahil sa naging maingay sa parte kung nasan si Zeus, napadako sa kanila ang tingin ng ilang manonood. Wait, what am I seeing right now? Totoo ba ang nakikita ko? Kinusot-kusot pa ni Katarina ang kanyang mata na makita si Zeus. Dahil sa may distansya ay nakanin nitong kamukha lang ni Zeus ang naroon ngayon. It's him! Mahinang bulalas ni Edmond nang mamukhaan si Zeus. Siya si Mr. Lawrence? Malikot naman ang mga mata ni Atasha habang nakatingin to sa direksyon ni Zeus. Walang salitang lumalabas sa bibig nito at tayong mata nitong nangungusap. Anong ginagawa rito ni Zeus? Sumali rin ba siya sa pag-akyat ng ligaw sa pamilya Alanis? Takang tanong nito sa isip. Kalakip no ng pagsiselos. Dumating na ang oras ng laban ni Zeus. Sa hudyat na isang maugong na tunog ng kampana, nagsimula ang kanilang laban. Dumawak ang ngisi ni Adonis nang marinig iyon, pagkatapos agad nang sumugod sa kanya. Pero wala pang 5 segundo nakandusay na si Adonis sa likuran ni Zeus na kinalaglag ng panga ng ilang manonood. Napapatanong na lang ilan sa napakabilis na pangyayaring yon. Kalat ang kanilang tingin sa lahat na naglalaban, pero naagaw ang kanilang atensyon sa biglaang pagkahandusay ni Adonis. Ano nangyari? Hinimatay ba siya? Tanong ng isang manonood. Nagsimulang umingi ang stadium sa bulungan at tanungan. Walang nakakaalam sa totoong nangyari hanggang sa isang replay ang pinakita sa malaking monitor sa may gilid. Pinakita rin ng slow-mo sa ginawa ni Zeus nang umatake si Adonis sa kanya. Simple lang inilaga niyang suntok at napunta sa likuran nito para gamitan ng chop attack sa batok habang isang kamay niya nasa likuran lang. Iyon ang dahilan na mahimbing na ngayong pagkakatulog ni Adonis. Lalo pang lumawak ang pagkakaawang ng kanilang mga bibig. Maging si Katarina hindi rin makapaniwala sa kanila. Titig na titig lang to ngayon kay Zeus sa nanlalaking mga mata. Ito ba ang Zeus na dating kasintahan ng kanyang anak? Ang lalaking lagi nilang ipinipilit na makipaghiwalay kay Atasha. Hindi lang sa isang ubod ng yaman ang totoong pagkakakilanlan nito, kung hindi napakahusay din sa pagkipaglaban. Mas lalo lang ngayong nagsisisi si Katarina sa pagtataboy nila kay Zeus. Nakaawang pa ang bibig ng ilang Young Masters na nanalo sa kanilang laban nang tumabi si Zeus sa mga to.
Hindi sila lubos makapaniwala na isa nga siyang mahusay na martial artist gaya ng kanilang narinig. Walang nangahas na umimik man lamang sa mga ito. Ang ilan ay kinikilabutan pa sa kanilang nasaksihan sa malaking monitor. Sang pamilya ba siya nagmula? Why is he wearing ordinary clothes? Takang tanong nito sa isa sa mga nanonood. Walang nag-abalang sumagot dito dahil wala ring ideyang iba kung sino ba si Zeus. Wala nang halos nanonood sa mga kasalukuyang nagtutunggali dahil na lang kay Zeus ang kanilang tingin. Sa isang dako ng stadium, napangiti na lamang isang lalaki na kasuot ng shades habang pinapaypayan ng assistant. He is really interesting, isn't he? Sa tabi nito, nakaupo ang isang lalaki na kasuot ng sombrero at jacket na may hood para itagong pagkakakilanlan. Ang lalaking yan walang iba kundi si Lance. Dito nakatingin kay Zeus kung hindi sa pwestong kinaroroonan ni Kina. Sakalang ito ay binaling ang tingin nito sa kinatatayuan ni Zeus nang magtanong katabi niya na wala ring iba kundi si Jason. His martial arts skill is on another level. Hindi ubra ang ZK-13 sa kanya. Malamig na wika ni Lance. At will, tumingin na nakangiting si Jason sa kinatatayuan ni Zeo. Ang kailangan lang natin gawin kumbinsin ng bagong kandidato para sa white belt. Or else, kakailanganin pa natin ang perpektong formula ng ZK-13 para lang mapatumba si Zeus. Sinabi ko sa'yo, akin lang si Zeus. Ako ang kalaban niya. Tumugon niyo na makahulog ang tawa ni Jason, tsaka muling binalik sa magkakalaban ng tingin. Makalipas sa ilang saglit na pagkatahimik, muli itong nagsalita. Yun ay kung makakaligtas siya sa aking mga kabayo. Sila ang pinakamahusay sa organisasyon. It will be a checkmate for him if he blunder his next move. Agad sumama ang ekspresyon ng mukha ni Lance nang maunawaan ang sinasabi ni Jason. Inis itong tumayo at umalis. Sakto magtatanghali niya na matapos ang unang pagtatapat ng mga kalahok. Ang kasunod na pagtatapat-tapat gaganapin simula mamayang alas 5, kaya may sapat pang oras sila para makapagpahinga. Kasama ni Zeus si Joey na nagtungo sa isang hotel di kalayuan sa stadium. Nakareserba ang buong hotel para sa lahat ng young masters, Mr. Lawrence. I already arranged a room suitable for you. Nakangiting wika ni Joey habang nagmamaneho ng kotse. Huwag mong sabihing nakapwesto ko sa pinakamagandang kwarto. Napansin ni Zeus kakaiba ang ngiti ni Joey, kaya naisip niya baka ibig sabihin nun ipinuwesto siya nito sa presidential suite. No, of course not. Alam kong di ka magiging komportable kung isang VIP room ang kwarto mo. I decided sa kabilang kwarto ng presidential suite kita ipwesto. Napakunot ang kanyang noo. Bakit? Wala na bang ibang bakanting kwarto? Bakit kailangan sa katabi ng presidential suite ang kwarto ko? Nakita niyang paglawak ng ngiti ni Joey sa pamamagitan ng rearview mirror. Miss McCollin and Kina will be staying in the presidential suite while your other two friends katapat ng kwarto mo, so you can visit Kina in secret if you want to. Napasampal na lang sa noo si Zeus sa gustong mangyari ni Joey. Napakamakahulugan ng ngiti nito sa huling sinabi. Salamat, pero kung anumang iniisip mo, wala sa plano kong gawin yon. Seryoso niyang sambit. Maiging sinandal ni Zeus ang sarili. Kung sa bagay, maganda ring nasa malapit siyang kwarto kung nasan si Kina para kahit papano mababantayan niya ito. Kanina sa kasagsagan ng labanan, may kakaiba siyang naramdaman. Pakiramdam niya may nakamasid sa kanya na higit pa ang tinging pinupukol sa kanya ng ibang tao. Di siya komportable ng oras na yon. Kailangan niyang maging alerto. Nararamdaman niya na sa paligid lang ang panganib. Matapos siyang maihatid ni Joey hanggang sa elevator ng hotel, nagpaalam itong babalik sa venue. Marami pa silang aasikasuhin para sa mamamayang ikalawang round ng labanan. Tinanguan lang to ni Zeus at nagpasalamat. Bago magsara ang pinto ng elevator, isang kamay ang pumigil nun. Nakita lang ni Zeus ang pulsuhan nitong binabalot ng sleeve ng kulay abuhin nitong jacket. Nagtataka man bakit ito nakasuot ng jacket sa kabila ng temperatura ngayon. Di siya nag-abalang mag-angat ng tingin dito. Narinig niya ang kalmadong paghinga nito. Sinimulan niyang pakiramdaman ang presensya ng lalaki. Makalipas ang ilang saglit, nagsalita ito na kinatigil niya. Mukhang minamadali mo ang laban. Nagiging boring ang kompetisyon. Agad na nag-angat siya ng tingin dito at nakita ang malamig na mukha ni Lance. Ang swerte naman ng lalaking yan. Di lang sa kakilala niya si Miss McCollin, malapit din pala siya kay Miss Alanis. May pagkainggit sa tonong bulong pa ng isa. I heard, kakabalik lamang daw ni Miss Alanis sa kanyang pamilya. Malamang magkakilalan sila noon pa man, kaya siguro nagkaroon siya ng lakas ng loob sumali sa kompetisyon.
Ani pa ng isa. Pero hindi mo ba nakita ang ginawa niya kay Adonis? May chance siyang manalo sa martial arts competition. Tila nahintakutang saad ng isa pa. Ano naman kung manalo siya? Maliit lang naman ang puntos na makukuha sa martial arts. He won't survive that long. May pangmamaliit sa tonong sambit ng isa pa. That's absolutely right. Pagdating sa ibang kategorya, hindi na siya makakapuntos pa. Look how Miss Alanis left him without hesitation. Even Miss McCollin. That means di naman talaga siya ganun kaimportante sa kanila. Pinapakisamahan lang siguro siya ni Miss Alanis because she just felt bad for him. Ang mga bulungang iyon rinig na rinig ni Zeus. Parang wala siya ron kung pag-usapan nila or maybe dahil lang yun sa kakilala siya ni Lord Javier. Balita ko mahilig daw si Lord Javier sa martial arts. What do you mean? Anong connect nun sa pagiging malapit ng lalaking yan kay Miss Alanis? Think about it. Baka inuutusan lang ni Lord Javier si Miss Alanis na pakisamahan ng lalaking yan para kahit papano matuto nila na maging sunod-sunuran sa pamilya Alanis. Baka papakinabangan nila ang kanyang martial arts skills. Napatango ang ilang young masters bilang pagsang-ayon. Tuluyang lumamig ang ekspresyon ng mukha ni Zeus habang nakakuyom ng husto ang kamao. Di niya nagugustuhan ang mga naririnig. Dinampot niya ang tinidor na nakapatong sa mesa malapit sa kanya. Walang lingong binatuyon sa young master na huling nagsalita. Sobrang bilis ng pangyayari. Dumaplis lamang yon sa pisngi ng young master na puntiray niya tumama sa pader sa likod. Lumikha na matinis at kalansing na tunog nang mahulog sa marmol na sahig. Ang dulo ng tinidor nagkayupi-yupi. Nang tingnan ang pader na tinamaan nun, meron dong mababaw na uka, likha ng pagtama. Ilang segundong pinagmasdan ng mga young masters ang uka sa pader bago nila lingunin si Zeus na tahimik lang nakatayo sa gitna. Pare-parehas namimilog ang kanilang mga mata. Walang nangahas sumbatan siya sa ginawa niyang yon. Lahat sila biglang nakaramdam ng kakaibang takot habang pinagmamasdan siya. Ang ilan napalunok pa. Makalipas sa ilang saglit, nag-umpisa ring maglakad paalis si Zeus kaya nakahinga sila na maluwag. Sakalang din napansin ng young master na pinuntirin niya ang dugong dumadaloy sa pisngi nito mula sa manipis nitong sugat. Nagsisisigaw to nung makita ang sariling dugo. Nagtungo si Zeus sa kanyang kwarto. Inis na iniga ang sarili sa kama pagkapasok. Makaraan na ilang saglit tumayo siya at pabalik-balik na naglakad habang nasa likuran ng mga kamay. Nag-iisip. Di siya mapakali sa isiping kasalukuyan kasabay na ibang lalaki si Kina habang kumakain. Gusto niyang pumunta doon. Tingnan anong nangyayari sa kanilang mesa. Kung anong ekspresyon ng mukha ni Kina habang kinakausap si Joaquin. Pero paano? Di siya kilala sa hotel na iyon at baka wala na ring bakanteng VIP lounge. Hindi siya po pwede na humingi ng tulong ngayon kay Joey dahil sa kailangan din ito ni Javier. Sumagi sa isipan niya si Darwish. Agad kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan to. Mr. Lawrence, bunga ni Darwish. Hihingi sana ako sa iyo ng maliit na tulong. Siguro naman, alam mong nandito ako ngayon sa Tarlac dahil sa martial arts competition. Of course, Mr. Lawrence. You don't have to ask. Just order me and I'll do it. Kasalukuyan pinapanood sa telebisyon ang replay ng ginawa ni Zeus kay Adonis. Nandito ako ngayon sa isang hotel malapit sa stadium. Gusto ko sanang kontakin mo manager dito at bigyan ako ng access sa isang VIP lounge sa ikalawang palapag, malapit sa pwesto ni Joaquin Trevor. Ilang saglit bago nakapagsalita si Darwish. You mean, sa CI Hotel? Tumawa si Darwish kaya't kunot noo si Zeus. Di siya tumugon dahil hindi siya sigurado sa pangalan ng hotel na yon. There are lots of hotels in Capas, but the nearest one is the CI Hotel. I assume yun ang hotel na pili ng pamilya Alanis para sa lahat ng young masters. Bukod sa malapit sa stadium, ito lang pinakamagandang hotel sa lahat. Di na nag-abalang magsalita si Zeus. Mukhang hindi naman tinutukoy ni Darwish. CI Hotel is only an abbreviation for Lawrence International Hotel. Sa madaling salita, inyo rin ang hotel na yan, Mr. Lawrence? Ilang beses napakurap ng mga mata si Zeus na sinundan pa ng pagtikim. Kapag binubuenas nga naman, mabuti nilang kasundo niya ngayon ng kalawakan. Kung ganon, gusto kong kausapin mong manager para sa akin. Nasa room 2903 ako. Masusunod, Mr. Lawrence. Bigyan mo lang ako ng ilang segundo. Pinatay ni Darwish ang tawag. Makalipas ng wala pang isang minuto, muli itong tumawag. What a good timing! Kasalukuyan nandyan si Miss Reyes ngayon at nabalitaan niyang pagsali mo sa kompetisyon. Gusto niyang personal manood. She's heading to your room right now para personal kang maasista.
Muling napakurap-kurap ng mga mata si Zeus. Miss Reyes, ang dating Vice President ng Index Corporation. Gustong matawa ni Zeus sa napakaswerteng pagkakataong yon. Di niya lang kasundo ang kalawakan, kung hindi, tinutulungan pa siya nito. Di nagtagal narinig niya ang tunog ng doorbell ng kwarto. Dali-dali niya yung pinagbuksan at tumambad sa kanya ang babaeng may malawak ng ngiti sa mukha. Mas matangkad siya rito ng kaunti. Nakasuot to ng puting sheet, dress at simpleng sandals na may takong. Sa tansya niya, mas matanda lang siguro to ng ilang taon kay Pauline. Kahit napakabait ng figura nito, makikita sa personalidad nito ang pagiging profesional na negosyante. Mr. Lawrence, bahagyatong yumuko para magbigay galang. Tinugon lang to ni Zeus ng tipid ng ngiti. My name is Griselda Reyes, tagapamahala ng Lawrence International Hotels Incorporated. I'm so happy to finally meet you in person, Mr. Lawrence. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong makita ka ng personal at higit sa lahat mapagsilbihan ka. Please, you can ask me anything. Huwag kayong mahihiyang magsabi ng gusto niyang ipagawa sa akin. Medyo nakaramdam ng pagkailang si Zeus sa kagalangang ipinapakita ni Griselda. Napakamot siya sa kanyang batok. Di mo kailangan maging magalang ng husto sa akin. Turing mo lang ako bilang kaibigan, di bilang young master ng aming pamilya. I understand, Mr. Lawrence. Saglit tong nahinto na mapunang di naka-check-in si Zeus sa presidential suite. Bakante pang isang presidential suite, Mr. Lawrence. Baka gusto niyong lumipat doon. Di na kailangan. Ang gusto kong gawin mo ngayon, bigyan ako ng access sa isang VIP lounge malapit sa pwesto ni Joaquin Trevor. Doon ako manananghalian. Nagtataka man, di na nagtanong pa si Griselda. I already arranged one for you, Mr. Lawrence. Tingin ko, naiandaran ng manager ang pwesto mo. Nakangiting sambit nito. Samantala, sa VIP section na dining area, sa ikalawang palapag, nagtataka ang ilang kumakain. Napapatayo pang ilan para lang dumungaw sa isang pwesto na mismong manager ng hotel ang nag-aasikaso. Bukod pa ron, mukhang natataranta pa ito. Sinong kakain doon at di magkanda o gaga ang manager? Ganon din ang ginawa ni Jacqueline at Alona. Na mapansin nilang tila nagkakagulo pa ang ilang kitchen staff sa paghahanda. Sa kabilang lounge, saglit tumayo sila para sumilip doon. Gawa sa salamin ang ibabaw ng pader na nakapagitan kahit papano malinaw nilang nakikita anong mga inihahanda doon. Isa ba rin ba to sa mga young masters? Dinig ba nila ang pagsasalita ni manager? Wala itong binabanggit kung sino nagreserba ng lounge na yon. Tayong narinig nila ipangilan-ngilang pagmumura nito dahil sa pagkataranta. Minuto ang lumipas, dalawang katao nang pumasok doon. Nagkatinginan sa isa't isa si Jacqueline at Alona na makitang si Zeus ang isa doon.